Masama ba ang sugal? Naisipan ko na maganda nga pag-usapan ito dahil maraming tao ay nagtatanong nga kung meron ba akong paswerte para sa sugal. Kung kaya ay kakalaruhin ko sa madaling salita ay oo, masama ang sugal, pero papaliwanag natin ng mabuti kung ano nga ba yung mga dahilan na yan, lalo na dahil wala talaga sa Bible ang sinasabi nating pagsugal na ito. Kung kaya walang idea yung mga tao kung masama ba o mabuti ito galing sa mga sagradong libro. Ang pagsugal na tinutukoy ko dito ay kasama na yung mga loto o di kaya yung sabong o yung mga sports betting, kahit ano man na sinusugalan mo ng pera para kung halimbawa ay kung may nangyari ay makakakuha ka ng pera kapag nanalo, tapos kapag halimbawa natalo naman ay mawawala ang pera sa'yo. Lilinawin ko dito na hindi yung tinatawag nating risk na merong mga mangyayari or na pwedeng manalo tayo o matalo ang nagpapasama sa sugal, kasi halimbawa yung negosyo nga o trabaho o kahit anumang project ay meron naman talagang chance na manalo tayo or matalo, chance na magtagumpay o pumalpak. Ang mas mairerekomenda ko pa nga na gawin natin ay ang pagnenegosyo kesa doon sa pagsugal. Kaya lang may mga tao na ang sugal na nga mismo yung ginagawa nilang negosyo, nasa sa tao pa rin kung ano ang desisyon nila sa pagsusugal o hindi. Pero ibabahagi ko lang dito sa video na ito ang dahilan kung bakit nga masama ang sugal o di kaya maaaring makasama ito sa atin. Kasama na din dito yung tinatawag natin loto o yung mga raffle para sa maraming pera. Unang dahilan ay parang nagiging mas marunong tayo kaysa sa Diyos, na nakikipagsapalaran tayo na alam natin kung ano ang mangyayari, kaya nga ay pinagsusugalan natin kung ano ang tingin natin mangyayari. Ito yung nasa isip ng ilan sa mga tao na nagsusugal nga. Sa una pang panahon ay sinumpaan nga si Adan at Eva na maghirap dito sa mundo, at kasama doon yung paghirap nga doon sa kabuhayan para mabuhay dito. Sa mismong pawis daw natin ay doon tayo mabubuhay. Yan ang sumpa na binigay ng Diyos kina Adan at Eva, na tinanggal na yung kapangyarihan at pribilehiyo na makagawa ng pagkain mula sa wala at merong kasaganahan sa lahat ng paraan doon sa tinitirhan nila na Garden of Eden. Kung kaya kapag nagsusugal tayo ay gusto natin makalampas doon sa sumpa na yun, na hindi na tayo masyadong maghihirap at makakakuha tayo ng tinatawag na easy money. Pera na hindi pinaghirapan tapos makukuha na lang basta-basta. Dahil nga daw sa swerte. So parang meron kasing pagkalaki ng ulo or pagkayabang sa ganitong pag-iisip sa mga ilang nagsusugal. Kaugnay din dito yung tinatawag nga na katamaran, kasi ayaw natin magsikap sa mga tradisyonal na paraan para makakuha tayo ng ating kayamanan. Kasama na dyan yung business. Yung business, kailangan talaga madiskarte ka, so nakadepende kung paano ka mag-isip tungkol sa mga bagay kung tradisyonal pa rin yan o hindi. Maraming mga tao sa ngayong panahon sa social media ay nakakagawa nga ng mga kakaibang kabuhayan na hindi nila kailangan magsugal or mag-promote ng sugal, tapos nakakagawa sila ng mga social media following at may mga binebenta online. Bukod pa nga sa tinatawag na ad revenue. Sunod na dahilan ay ang pagsusugal, nandyan lahat ng mga tinatawag na mga bad influences. Yun yung mga kasalanan na lumalapit sa isang tao. Nandyan yung droga, nandun yung alak, nandun yung mga babae at lalaki na paglalande sa maraming mga tao. Nandyan din yung mga pagpatay sa mga tao na halimbawa nagalit ka or may nagalit sa'yo, tapos siyempre meron ding involved na drugs yan, kasi malaking pera din yung drugs. Either pwede bumili or pwede magbenta ng mga drugs dahil nga sa malaking pera na involved sa gambling. Sunod na dahilan, nakaugnay pa rin doon sa sinabi ko kanina, ay napakabilis ng pagkatalo at pagkapanalo na pwedeng mamulubi ka agad sa isang araw dahil nga nasugal mo ang lahat ng kayamanan na sana yun yung gagamitin ng pamilya mo para mag-survive dito para sa pangangailangan sa araw-araw. Idagdag mo pa dito yung katotohanan na hindi talaga lahat ng tao ay makakatanggap ng pagkatalo. Siguro nga ito yung pinakadelikadong dahilan na masama nga ang sugal, dahil nga may mga tao na kapag halimbawa natalo mo sila, ay gagawa sila ng masama o krimen para lang sila ay makabawi doon sa pagkatalo nila. Either nanakawin nila ulit doon sa tao na nanalo, o gagawa lang sila ng ibang krimen para lang makakuha ng pera na magagamit nila uli sa pagsugal. Hindi naman kasi malayo yon sa katotohanan, dahil nga kung titingnan mo, ang marami sa mga tao na involved sa krimen ay meron din kahit papaanong involvement sa mga sugal. Sama-sama kasi yan yung mga ganyan.
krimen at sugal ay kadalasan merong association or pagkakaugnay sa isa't isa. Sunod ay pwede talagang ma-addict ang isang tao kapag halimbawa ay nakuha niya yung pagkapanalo tapos natalo siya tapos gusto niyang makabalik doon sa pagkapanalo niya. Hindi siya titigil hanggang makakuha nga ulit doon sa pagkapanalo hanggang naubos na niya ang pera niya at may kaugnay ito na tinatawag na mga health problems sa mental. So meron tayong depression, meron tayong anxiety na kasama nga doon sa mga simptomas ng addiction sa gambling. At syempre kung addicto ka sa isang bagay ay hindi lang ito nakakaapekto sa iyo sa mental kundi sa physical na din kasi palagi kang nagpupuyat buong araw gabi ka. Nandun ka lang sa casino at yung mga iba-iba pang mga lugar ng sugalan at kahit nga online ngayon ay pwede nang gawin ng tao ang sugal. Hindi na niya kailangan umalis ng bahay niya para magsugal. Siyempre, kung nagkaroon ng mga problema sa gambling, may addiction, nawawala yung pera, tapos palagi nilang pumupunta sa sugalan, nakakadulot ito ng mga problema sa pamilya, pag-aaway-away ng mga pamilya, lalo na kapag halimbawa yung pera na para sa pamilya sana ay nagagastos or nalulustay nga sa mga sugalan. Or kahit halimbawa na maraming ang pera ang isang tao dahil sa sugal, ay nawawalan siya ng oras para sa pamilya niya, na masyadong nagiging priority na ang pagsusugal at nakakalimutan na ang pamilya. Sa spiritual na pananaw ay parang nag-uubos-ubos talaga tayo ng ating mga biyaya at hindi natin pinapahalagahan kung ano ang kayamanan. Manalo man or matalo, pero kadalasan naman kaya nga sinasabi sa pagsusugal na the house always wins or yung casino ang palaging nananalo, kadalasan ay nauubos talaga ang pera kung kaya ang pagsusugal ay nangangahulugan na walang kabuluhan. Mas marami ang mga nawawala na pera ng mga taong nagsusugal kesa nakukuha nila. Kaya nga napakalaking mga negosyo ng mga sugalan dahil karamihan sa mga tao ay natatalo at yung mga mismong sugalan ang mga pinakapanalo sa kanilang lahat. Siyempre may tinatawag na mga exception na sila yung mga swerte, sila yung mga panalo at merong mga tao na dahil dyan ay yumayaman sila. Pero konti lang yan kumpara sa karamihan ng mga tao na napopurdoy o napopobre dahil nga sa kanilang pagsusugal. Sunod na spiritual na dahilan ay nagiging malala ang ating pagkasakim sa pagsusugal. Nakakahalina talaga ang pagsugal dahil may pagnanasa na mabilis yumaman ang isang tao na napupunuan ng ganitong klaseng gawain kung manalo ka ha, pero kadalasan ang mga tao ay hindi nananalo sa ganito. At kahit nga manalo tayo ay magiging sakim tayo dahil nga meron tayong nakukuhang resulta na kakaiba na mabilis tayong yayaman. Yan naman yung pinakabatayan sa kung bakit nga sikat yung sugal kasi get rich quick. Kasama na din dito kung ano yung nagiging dahilan nga na napapasok ang mga tao dun sa mga scam sa pera dahil nakikita nila na mabilis silang yayaman. Pero ang the best at pinakasigurado yung dahan-dahan ka na yumaman dahil sa tamang pagsikap at diskarte sa mga negosyo. Mag-ipon ka muna sa trabaho mo, tapos yung puhunan na yan ay ma-invest mo sa isang tamang negosyo na angkop para sa mga skills mo at kaya mong palakihin, at yan ang mas maganda kesa sa aksayahin natin ang ating pera sa pagsugal. Sunod na spiritual na dahilan ay maaaring ang makahina ito sa spiritual na pananampalataya natin dahil naniniwala tayo doon sa tsansa at sa kapalaran kesa sa pananalig sa Diyos. Tapos kung napapansin nyo, kung ang isang tao ay nalulung na talaga sa bisyo ng pagsusugal, nagiging immoral na ang kanyang pamumuhay at lalo na dahil yun ang paraan para makakope siya sa lahat ng mga nararamdaman niyang o nararanasan niyang health problems sa kanyang mental. Dahil nga meron siyang depression or anxiety, ay dyan na nga siya papasok sa alak, sa droga, sa pambababae o lalaki. Tapos nandyan na lahat sa paligid niya, kaya napakadaling magkasala. Dahil nga masyadong mabilis yung pagkawala ng mga kayamanan natin. Tapos may mga tao na hindi marunong tumanggap sa kanilang pagkatalo. Diyan talaga lalabas yung mga tentasyon para gumawa ng mga hindi makatarungan para lang manlamang sa kapwa. Hindi natin maiiwasan na makaisip ng ganyan kasi yan yung nasa paligid natin palagi. Ganon kabilis yung pagkawala ng kayamanan, kaya ganon din kabilis yung pagkalulong natin at pagkabagsak sa mga tentasyon. At syempre, kaugnay sa lahat